Kamusta po kayo? Welcome sa Tito Manny TV. Pero bago po tayo magsimula, kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Okay, ang gusto ko pong bigyan ng reaction ngayon ay ito pong lumabas na balita mga 2 days ago kung saan ibinasura ng Supreme Court ang 41 billion pesos na ill-gotten wealth ng mga Marcos. So ito po, napakagandang balita at I'm sure marami po ang natuwa sa balitang ito. Isa na po ako dahil alam nyo naman po ako ay isang solid na Marcos supporter. At sa balita pong ito, napatunayan ng mga Marcoses na wala po silang ill-gotten wealth. Siguro wealth meron. Dahil dati na pong mayaman ang mga Marcoses bago pa naging presidente si Ferdinand Marcos Sr. Basahin ko po yung nakasulat sa balita. Pinagtibay ng Supreme Court ang naunang pagbasura ng Sandigan Bayan sa 41 bilyong pisong ill-gotten wealth na kaso laban sa mga Marcos. Ang civil case number 005 na inihain sa Sandigan Bayan noon pang 1987 ay kaugnay ng bahagi ng stocks na nagkakahalaga ng 41.58 billion pesos base sa kwenta ng Presidential Commission on Good Government noong 2020. Kasama sa sinampahan ng kaso sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., asawa niyang si Imelda, anak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Amy Marcos at Irene Araneta. Sa unang desisyon ng Sandigan Bayan noong June 11, 2012, dinismiss ng korte ang reklamo makaraang mabigo umano ang Republika na mapatunayan na ang mga assets at ari-arian na tinutukoy ay mga nakaw na yaman, makaraang hindi maipakita na nagmula sila sa ari-arian ng gobyerno. So, ito pong kasong ito, sabi nga dito, ay isinampa noon pang 1987. At ito po ay dinismiss ng korte noong June 11, 2012. Nakita nyo yung tagal nung panahon na yon? Matapos umanong mabigo ang Republika na mapatunayan na ang mga assets at ari-arian na tinutukoy ng mga nakaw na yaman daw ay hindi nila maipakita na nagmula sa ari-arian ng gobyerno. Ayan po kasi ang sinabi. Siya po ay masasabing ill-gotten wealth kung yan po ay galing sa pag-aari ng gobyerno. Tapos iniakyat nila sa Supreme Court. So ito na nga po, ibinasura na ng Supreme Court yung ill-gotten wealth ng mga Marcos. So ibig sabihin, wala pong ill-gotten wealth ang mga Marcoses. So ito po ang magpapatunay na hindi po kinurap ng pamilya Marcos itong mga ari-arian na sinasabi ng gobyerno ni Cory Aquino na ninakaw daw ng pamilya Marcos. Mantakin niyo yung haba ng panahon. 1987 nila nung isinampa yung kaso. 2023 na ngayon. Yung tagal ng panahon na yun na naisaksak sa isipan ng taong bayan na magnanakaw ang mga Marcoses. So all through those years, wala tayong maririnig kundi ang mga balitang magnanakaw daw ang mga Marcoses. At ito po ay napatunayan lalo na nung kampanya nung huling eleksyon ng 2022. Nung mula kay Leni Robredo, kay Rowena Guanzon, pati mga artistang kinumbida para mag-perform sa mga kampanya ni Leni Robredo. Iisa po ang script nila. Magnanakaw si Bongbong Marcos. At isa sa pinakamatindi pong bumanat dyan, si Melay Cantiveros. Nag-trending pa nga itong si Melay sa sobrang tindi ng pagbatikos niya kay Bongbong Marcos. At kasama pa rin po dyan sa mga artistang yan, sila Angel Locsin, si Bianca Gonzalez, at sabi pa sa isang diaryong nabasa ko, pati daw sila Catriona Gray, Pia Wurtzbach, at marami pa po. Pati mga vloggers, journalists, reporters, iisa lang po ang script nila na magnanakaw si Bongbong Marcos. Pero yung ba ay pinaniwalaan ng tao? Hindi po. Bakit? Ano ang katibayan? Sino ang nakaupo ngayon?
si Bongbong Marcos. Kung makabatikos itong mga taong ito, akala mo may ebidensya sila. Akala mo talagang natuldukan na or pinal na or confirmed na nagnakaw nga ang mga Marcoses. Puro akusasyon ang ginawa nila para lang masira ang pangalan ni Bongbong Marcos na hindi naman sila nagtagumpay dahil again, sino po ba ang nakaupo ngayon? Si Bongbong Marcos. Ano ang dapat gawin sa mga tao ito? Kung mapaghiganti lang si President Bongbong Marcos, iisa-isahin niya lahat yan at ididimanda sa paninirang puri na ginawa nila sa kanyang pangalan. Pero sa tingin nyo, gagawin niya ni Bongbong Marcos? Hindi po. Dahil never po nating nabalitaan na itong pamilya Marcos ay naging mapaghiganti. They were never vindictive. Kahit na ano pa ang pinagdaanan nila. Na ngayong presidente na si Bongbong Marcos, pwede siyang maghiganti, pero hindi po niya ginagawa. Nakikita naman natin, may mga vloggers dyan na minumura na mismo si President Bongbong Marcos. Binabastos na ang kanyang pamilya, pero narinig nyo ba siyang nag-retaliate? Hindi po. Dahil para sa kanila, para kay President Bongbong Marcos, alam nila ang katotohanan. At alam po yan ng lahat ng supporters ni PBBM. So ano ang mahihita ni President Bongbong kung ididimanda niya lahat yan? Ang importante, lumabas ang katotohanan. Pahiya lahat ito. Kung mapapansin nyo, ito lumabas itong balitang ito November 15, pero hanggang ngayon, November 17 na. Wala pa po akong naririnig. Kahit na isa dito sa mga personalidad na to, tahimik po sila. Walang kumokontra doon sa desisyon ng Supreme Court. So kahit na marami pong mga supporters ang nagsasabing dapat idemanda ang mga yan para magtanda at para hindi pamarisan, but our president has more pressing issues para harapin kesa intindihin itong mga taong napahiya naman. Dahil kahit na anong akusa nila, lumabas po ang katotohanan. Wala pong ill-gotten wealth ang mga Marcoses. Isa pa, ito po ang pinupunto ni Rowena Guanzon Kaya siya ay malakas ang loob na tirahin si President Bongbong Marcos at wala siyang pakundangan na tawagin magnanakaw si PBBM. Dahil nakabase daw sa katotohanan, kaya siya nakakapagsalita ng ganyan. Isang basehan niya yung Guinness Book of World Records. Dahil doon po sa mga hindi nakakaalam, nakasulat po sa Guinness Book of World Records. Pero alam nyo ba, a couple of months before the May 2022 elections, binura po sa website ng GWR o yung Guinness Book of World Records na wala po yung record na yan. Bakit kaya? Hindi kaya natakot sila dahil nakita nila na napakalakas ni Bongbong Marcos at nasisiguro na siya ang susunod na presidente ng Pilipinas? So ito po nabasa ko sa ABS-CBN News na pinablish noong March 14, 2022. Marcos's greatest robbery record disappears from Guinness website. A Guinness World Records entry that named former President Ferdinand Marcos as the record holder of the greatest robbery of a government has disappeared from its website. A GWR spokesperson told ABS-CBN News that the record is being re-examined to make sure that the entry is accurate. So anong ibig sabihin nito? Hindi naman pala ganun kasigurado ang Guinness kung totoo yung record na si Ferdinand Marcos nga ang may hawak ng titulong greatest robbery of a government. Tapos sasabihin nila, kaya nila inalis yung record na yun ay dahil to re-examine, to make sure that the entry is accurate. Sabi pa dito, GWR takes very seriously, now more so than ever, our responsibility to be a source of reliable, accurate information. Any record which has not been recently researched and verified by independent sources will be re-examined to ensure its accuracy as well as its compatibility with GWR values and the values of the audiences we serve. Before it was taken down, the GWR entry said that on April 23, 1986, the Philippine government
had identified about $868 million salted away by Marcos and his wife Imelda. The total national loss from November 1965, the record said, was believed to be at around $5 billion to $10 billion. So kaya naglagay ng entry ang Guinness dahil sinabi ng Philippine government. Sa bagay, maniniwala nga naman ang Guinness talaga. Pero dahil nga para ma-justify ng Aquino government ang pagpapatalsik nila kanila Ferdinand Marcos Sr., kailangan nilang buuin ang kwento. Kaya nga sinabi nila na ganung kalaki, $868 million was salted away ng mag-asawang Ferdinand and Imelda Marcos. Ferdinand and Imelda Marcos fled to Hawaii, USA in 1986. Kung tutuusin, isa pa rin pong fallacy yan. The Marcoses did not flee to Hawaii. They were kidnapped. Yung po ang sinasabi ngayon ng totoong istorya. Hindi naman po nila ginustong pumunta ng Hawaii. Ang alam po nila, dadalhin sila sa Paway. At doon nga po namatay si dating Presidente Ferdinand Marcos. Bumalik po sila dating ginang Imelda Marcos sa Pilipinas noong 1991 and was found guilty of corruption in 1993. However, Imelda Marcos was cleared of all charges on appeal in October 1998. The Philippine Supreme Court acquitted her, setting aside a 12-year jail sentence. The decision, by a majority of 8-5 with one abstention, reversed a January ruling by the Supreme Court on her 1993 conviction by a lower court. So, noong 1989, pinablish na po yung record na yan sa Guinness Book of World Records na sinasabing the greatest robbery of a government. Since it was in 1986, the Philippines' Presidential Commission on Good Government has recovered more than 174 billion pesos of the Marcoses family's unexplained wealth. E paano to ngayon? Ngayong napatunayan na walang ill-gotten wealth. Paano itong mga naibenta na ng PCGG? Dahil di po ba, in 2013, 10 billion pesos of the said wealth was allotted to the reparation of martial law victims. So ngayon napatunayan na walang ill-gotten wealth. Kailangan isauli ng PCGG lahat ng nakulimbat nila sa pamilya Marcos. At hindi ba sinabi ng Guinness na nire-review daw nila, they have to re-examine. Kaya nila tinake down muna yung entry na yon. Kailangan daw nila i-review at i-re-examine kung totoo talaga para makita nila yung accuracy ng istorya. E paano ngayon yan? Sinabi na ng Supreme Court na walang ill-gotten wealth. Ano naman kaya ngayon ay papaliwanag ng Guinness Book of World Records? Hindi ba dapat humingi sila ng apology sa mga Marcoses? Dahil ilang dekada nandun sa libro nila. May entry na si President Marcos Sr. is the greatest robber ng isang gobyerno. Ganun-ganun na lang kaya yun. Wala naman po kasi kung alam dyan. Kaya lang, after all the decades na nakasulat sa Guinness World of Records yung entry na yon, tapos ngayon napatunayan na wala naman palang ill-gotten wealth, the least that Guinness World Records can do is to issue an apology. Tama po ba o mali? At dito sa mga celebrities na to, na nung panahon ng kampanya, ay tahasang tinawag na magnanakaw si President Bongbong Marcos. Huwag na po tayong umasa na madidimanda pa yung mga yan. Dahil ang ating presidente is not a vindictive president. Para sa kanya, sapat na yung lumabas ang katotohanan. For people, the whole world over will know na wala pong katotohanan yung mga ipinaratang ng gobyerno ni Cory Aquino at itong mga taong nag-akusa sa kanya at tinawag si Bongbong Marcos na magnanakaw during the May 2022 elections. So para po dun sa mga supporters ni President Bongbong Marcos na sinasabing dapat daw kasuhan itong mga artistang ito, si Rowena Guanzon, pati dapat si Leni Robredo, wag na po. Dahil tulad ng ating presidente na hindi mapaghiganti
Sapat na po sa atin ang lumabas ang katotohanan na wala pong nakaw na yaman ang pamilya Marcos. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.